Kamusta? Kamusta? Kakagising mo lang ba? Hindi, kagagaling ko lang sa jogging. Talaga? Parang hindi ka tumakbo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ipinakita ko ang tungkol sa pagtakbo. Pero sa totoo lang naglalakad lang ako. Ay naku. Ang paglalakad sa ganitong oras ay medyo maluho. Lakad lang ba talaga? Humihingi ako ng pasensya. Sa totoo lang, gumagala ako dahil nagugutom ako, naghahanap ng nalaglag na pagkain. Kung iisipin, nagugutom na rin ako. Gaano ka kagutom? Hindi naman siguro kasing gutom mo. Ganoon ba? Pakisabi sa akin. Sa totoo lang, nasa maximum level na ako ng gutom. May ginagawa ka ba hanggang ngayon? Kanina lang ako nag-swimming, baka iyon ang dahilan. Marunong ka bang lumangoy? Kaya kong lumangoy ng 50 km. Kung masyado akong lumangoy, sa tingin ko ay magkakaroon ako ng KT ng tiyan. Mayroon kang kakaibang konstitusyon ng katawan, hindi ba? Sinabihan ako na madalas akong may kakaibang konstitusyon ng katawan. Anyway, para matiis ang matinding gutom na ito, baka kailangan kong manood ng horror movie sa isang VR machine. Gusto mo ba ng horror movies? Horror movies ang pinakaayaw ko. Natatakot ka ba sa mga zombie? Ha? Kung nagkataon, gusto mo ba ang mga zombie? Pangatlo lang ang gusto ko sa mga horror movies. Ang pangatlong paboritong genre ko ay ang mga pelikula ng drama ng tao. Ano ang pinakapaborito mo? Ano rin ang pang-itaas mo? Wala akong maisip ngayon. Hindi pa ako nakapagdesisyon ng paboritong pelikula. Gaano ako kasaya kung merienda ngayon? Anong oras na ngayon? 3 oras na ang nakalipas simula nung kumain ako ng custard cream pie. 5 oras na ang nakakalipas simula nang uminom ako ng tsaa. Ano ang nakain mo kasama ng tsaa? Uminom lang ako ng tsaa at hindi na kumain ng iba. Hindi ka kumain ng cookies o tsokolate. Tama yan. Hindi ako kumain ng kahit anong merienda. Hindi ka ba nagugutom? Nagugutom ako. Maayos ba ang pakiramdam mo? Napupuno na ako ng energy. Hindi ako makapaniwala. Kung ako yon, ngayon lang ako nag-collapse. Akala ko pa naman kaya kong lumipad sa langit at humalik sa araw. Hindi ka ba mapapaso kung hahalikan mo ang araw? Sa katunayan, kung hahalikan ko ang araw, malamang na masunog ako sa wala. Akala ko kaya. Kung talagang ginawa ko ito ay magiging tanga. Gusto kong subukang maglakad gamit ang aking mga kamay sa kabila ng dagat. Sa tingin ko kaya ko din gawin yun. Nagseselos ako. Gusto kong kumanta ng kanta sa paglilinis at magbasa ng libro ng filosofiya sa sarili ko. Kahapon, minasahe ko ang isang nasugatan habang tumutugtog ng gitara. Hindi ako makapaniwala. Anong mga sangkap ang nasa tsaang iyon? Ang mga sangkap sa tsaa na iyon ay malamang na isang bagay na alam mo. Hindi pwede. Hindi ako makapaniwala. Kung tsaa lang na alam ko, dapat ininom ko na. Oh, totoo iyan. Ito ay tsaa na maaari mong inumin. Masaya ako. Kung maiinom ako, hindi naman mamahaling tsaa.
Oh, Saan ko mahahanap ang tsaang iyon kung maghahanap ako? Sino ang maaari kong tanungin upang malaman? hindi ko alam kung nasaan ito ngayon, kaya paano kung maglakad-lakad sa maraming lugar at magtanong sa maraming tao? Okay, sandali lang. Ha? Naisip kong iwanan ito ng halos 3 taon. Hindi na kailangan yon. Tinatanong ko ang aking ina sa pamamagitan ng telepathy. Nakita ko. Maginhawa ang telepathy, hindi ba? Ayon sa sagot ng aking ina, gusto ko ang tsaang iyon at mayroon nito sa bahay, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko ito inilagay. Mayroon ka ba nito sa iyong bahay? Oo, yan ang sabi ng nanay ko. Pagkatapos ay subukan nating tandaan kung nasaan ito. Salamat. Pagkatapos, pakisabi sa akin kung ano ang sinabi ng iyong ina. Tingnan natin. Una, sinabi niyang inilagay niya ito kung saan siya nagtatabi ng karne, gulay, at inumin. Magiging refrigerator ba yon? Hindi, sinabi rin niyang baka ilagay niya ito sa banyo sa lalong madaling panahon. Tapos hindi yung refrigerator. Oo, tama yan. Kung maglalagay ako ng refrigerator sa banyo, wala akong maisip na gusto kong ilagay dito. At sinabi ng aking ina, markang paywa ang mga dahon ng tsaa ay nakaimbak sa parehong lugar ng ice cream. Kaya ang nanay mo ay nagtatago ng mga dahon ng tsaa sa refrigerator. Sa tingin ko rin tama ang sinasabi mo, pero parang mali talaga. Bakit? Bakit sa tingin mo ito ay hindi tama? Ang dahilan, sabi din ng nanay ko, markang paywa kapag hindi mo pinatay ang kuryente kapag tapos mo na itong gamitin, sayang ang kuryente. Kung sinabi ng iyong ina, kung gayon ang tamang sagot sa tanong na ito ay hindi ang refrigerator. Pareho ako ng iniisip mo. Oh. Dahil ang refrigerator ay isang bagay na laging gumagamit ng kuryente. Tama yan. Wala kaming nakuha sa pag-iisip ng sagot. Mangyaring manatili doon. Oh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ka ba binigyan ng nanay mo ng isa pang clue sa tanong na ito? Ang aking ina ay nagsabi ng isa pang palatandaan sa tanong na ito. Ito ay napakakumbenyente dahil hindi lamang ito nagpapalamig ng mga bagay, ngunit gumagawa din ng yelo, sabi niya. Kung sinabi ng iyong ina, kung gayon ang tamang sagot sa tanong na ito ay tiyak na, refrigerator. Pareho ako ng iniisip mo. Ang alam ko lang na nakakagawa ng yelo sa bahay ay refrigerator. Sa kabilang banda, kung mayroong isang paraan upang gumawa ng yelo sa bahay nang hindi gumagamit ng refrigerator, gusto ko talagang malaman kung paano. Agree din ako sayo. Wala bang sinabi ang ibang kapamilya? Ngayong binanggit mo ito, naalala ko ang sinabi ng aking ama. Malaki. Ano ang sinabi ng iyong ama? Matapos pakinggan ang buong kwento ng aking ina, sinabi ng aking ama na napakaraming nangyayari sa loob ng bahay at sa amin na ang aming mga utak ay tumatanda. Oo, pakiramdam ko ay napapagod na ang utak ko at baka bumibilis ang pagtanda. At pagkatapos, mahirap daw matandaan, kaya bibigyan niya ng pera ang sinumang bata at masiglang tao para lubusang maghanap sa bawat sulok ng bahay para mahanap ito. ano, kung ganoon, kahit na umabot ako ng 3 araw at 3 gabi, hahanapin ko ang iyong bahay at hanapin ang tsaang iyon para sa'yo. Talaga? Kanina lang sabi mo pagod ka na.
Nang marinig ko ang salitang pera, nabuhayan ako ng loob, kaya ayos na ako ngayon.